Kinben Book 6, Chapter 69. Napangiti at kumabog naman ang dibdib ni Mark Parcon nang makita ang ginawa ni Mendez. Nanginig ang mga kamay niya at hindi niya maiwasang makaramdam ng saya dahil ito na raw ang hinahanap ng kanyang katawan sa nakalipas nilang mga games. Ang isang malakas na player, ang isang manlalaro na magbibigay sa kanya ng challenge, ng thrill sa laro. Sila Serna naman ay pasimpleng napatingin kay Mark at nakikita na niya ang reaksyon nito sa ginawa ni Mendez. Na-excite na ito at maganda ito para sa team nila. Nang mapatingin naman siya kay Mendez ay napangiti rin siya ng bahagya dahil ito ang kanyang inaasahan, ang paggamit nito sa kanyang advantage. Speed. Mahinang wika nga nila Serna na mabilis na sinambot ang bola mula kay Billy Olis na makikitang nagpapagpag na lang sa jersey na tila ba walang nangyari. Sa Pampanga na nga muli ang possession at sa pagdating nila Serna sa harapan ni Mendez ay isang pagkaliwa agad ang kanyang ginawa at dito na nga nagkaroon ng agarang switching. Bumangga nga si Ricky kay Parcon na agad na umabante laban sa kanya. Si Ibanez naman ay inilayo nila Serna at dito na nga nito ipinasa ng pataas ang bola. Sinambot nga ito ni Parcon at si Ricky ay napahanda dahil pinostehan siya nito. Sa pag-atras nga nito ay naramdaman na kaagad niya ang tigas at lakas nito. Hindi ko pwedeng labanan ito, sabi nga ni Mendez sa sarili. At sa pag-atras muli ni Parcon ay dito na siya mabilis na lumayo at hinuli ang bola sa dribbling hand nito. Makikita naman nga sina Baron, Lee at Magbuo na nakaabang sa magaganap dahil kung makakalusot daw si Parcon ay dito na sila kikilos. Si Mark naman ay naramdamang nawala sa likuran niya si Mendez at sa pagpihit niya paharap sa basket ay mabilis niyang pinatalbog ang bola. Dumaan ito sa kanyang likuran at dumiretso sa kanyang kaliwang palad. Naiiwas nga ni Parcon ang bola mula sa steal ni Mendez. Naiwasan niya. Alam ba niya ang gagawin ko? Naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili at sa paghabol niya ay bumangga na nga lang siya kay Mikal na nakaabang pala sa kanya. May screen nga na ginamit si Parcon at dito na nga napahanda si Marky Lee. Si Mark Parcon naman ay makikitang nakangiti ng bahagya at sa pagharang sa kanya ni Lee ay dito na nga niya hinawakan ng bola at gumalaw ang paa palayo mula rito. Kasunod noon ay ang paglapit ni Lee na agad naman niyang tinalikuran at pinihitan pa kaliwa. Iniwasan nga niya ang kanyang defender at sa pagtalo niya ay dito naman biglang lumitaw si Semeron na may pagngisi pa habang nasa ere. Ngumiti naman si Parcon at dito na nga napaseryoso ang mga players ng Kalapan dahil ang paa ni Parcon ay hindi pa pala umaangat sa ere. Isang fake nga ang nagawa nito. At sa pagbaba ni Semeron ay siya naman pagtalo niya at pagbangga rito. Pinakawalan niya ang bola at sumilbato ang referee kaso sumablay ang kanyang bitaw dahil may palad pa na sumampal sa pag-angat nito. Isang block ang nagawa ni Magbuo na sumira sa 3-point play na plano ni Parcon. Sa paglapag nga nila ay makikita lang ang pagngiti ni Parcon kina Semeron at Magbuo. Ngumisi pa siya at marahang napakuyom si Baro na aminadong napakagat sa galawan ng player na ito. Si Ricky naman ay napatingin din kay Parcon na ngayon ay naglalakad na papunta sa free throw area para sa dalawang bonus shots. Ang galing. Alam ba niyang may steal ko ang bola? Naiiwas ka agad niya. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili at sa tabi nga niya ay makikita naman si Benji Lacerna na kasalukuyang inaayos ang kanyang goggles. Kapag pinostehan mo si Mendez at nawala siya sa likuran mo, ihanda mo ang dribbling hand mo dahil doon siya pupunta at aagawin ng bola. Magaling din ang mga kakampi niya sa biglaang block. Magaling sa ganito sina Semeron, Dizon, Sanchez at Ibanez. Kaya hindi porket lusot ka na sa defender mo ay pwede ka nang makapuntos kaagad. Sa mga naging games nila ay ito ang napansin kong nagiging defensive plays nila. Ang mga unexpected help defense. Naalala pa nga ni Mark Parcon na mga sinabi sa kanya nila Serna bago ang laban nilang ito. Nang mapatingin nga siya rito ay tinanguan niya ito at maliit na ngiti naman ang tugon sa kanya ni Labo. Pagdating nga niya sa free throw area ay agad siyang huminga ng malalim
at doon na nga niya sinambot ang pasa ng referee na bola. Dalawa na agad ang foul ni Baron. Sabi naman ni Coach Isaiah na pasimpleng napatingin sa kanya mga reserba. Wala raw siyang choice kundi ang ilabas muna ito. Sa pagpasok nga ng unang free throw ni Parcon ay doon na nga rin sumilbato ang referee dahil sa substitution na ginawa ng Kalapan. Pumasok nga si Sanchez at si Semero naman ay lumabas. Pahinga ka muna, hindi ka pwedeng ma-foul out ng maaga. Sabi na nga lang ni Isaiah kay Baron na napatango naman. Tinapik pa nga ito sa balikat ni Jason Castro at inabutan ng tubig. Pag-upo nga niya sa tabi ni Maki ay agad na nagtanong ito, kumusta si Parcon? Pagkainom naman ni Baron ng tubig ay marahan siyang napatingin sa loob ng court nang pakawalan na ni Parcon ang ikalawang free throw nito. Malakas ang isang iyon. Parang nagsisimula pa lang siyang kumuha ng momentum para sa team nila. Sabi naman ni Baron na marahang napahaplos sa kanyang dibdib para sa kanyang basang palad. Si Maki naman ay napatango at napatuon na sa laro dahil ang bola ay sa Kalapan na muli. 8-5 nga ang naging score at makikita nga ang maliit na pagngiti ni Coach Miranda dahil napaupo na kaagad nila si Semeron. Ngayon ay si Sanchez naman nga ang nasa loob at napatango naman siya nang mapatingin sa kanya si Parcon. Sinenyasan din niya sina Lacerna at Olis na tila ba may mensahe. Sa pagdating naman ni Mendez sa side nila ay napaseryoso siya dahil si Olis at Lacerna ang humarang sa kanya. Double team defense kaagad ang ibinigay sa kanya ng kalaban kung kaya't hinanap niya si Dre. Mabilis siyang umatras kaso madikit kaagad ang dalawa niyang defender kung kaya binabaan niya ang kanyang dribbling at dito na nga napangiti si Lacerna na biglang iniisod ang isang paa palapit sa bola. Napaatras naman si Ricky at makikita naman ang pagpunta ni Dre sa likuran nito na agad nga niyang pinasahan ng bola. Kasunod nga noon ay ang pagbalik ni Olis kay Sanchez at si Mendez naman ay dinikitan kaagad ni Lacerna. Ayaw nilang magtagal ang bola sa akin. Ayaw nilang makapag-execute ako ng play. Sabi nga ni Mendez sa sarili at nilabanan niya ang pagharang sa kanya ni Lacerna. Si Dre naman ay mabilis na napaatras nang depensahan siya ni Olis. Makikita nga ang focus nito sa kanya at dito na nga ito sinubukan ni Sanchez nang bumigla siya ng dribble ng pakaliwa at kanan. Sa pagsabay ni Olis ay doon na nga siya bumigla ng sidestep at biglang abante na may kasamang pasimpleng hawi ng kaliwang braso. Napangiti ng marahan si Sanchez kaso sa paglayo niya ay bigla na lang niyang naramdaman na parang nawala ang bola sa kanyang kanang kamay. Doon na nga nagwala ang crowd dahil isang steal mula kay Olis ang kanilang nasaksihan. Sa pagkuha nga nito sa bola ay agad na pinatalbog nito ito at umabante papunta sa kanilang side. Si Ibanez naman ay hinabol kaagad si Parcon habang si Lacerna naman ay bumigla ng iwas sa mabilis na si Mendez. Hindi nga siya nagmadali dahil alam niyang sa matchup na katapat ng kanyang mga kasamahan ay mas lamang sila rito. Si Olis nga ay napangiti na lang at si Parcon naman ay mas nilampasan si Ibanez. Sina Carlo at Dre naman ay mabilis na umabante kaso sabay na huminto ang kanilang mga katapatan. Si Olis ay umatras at si Parcon naman ay bumigla ng ikot sa likuran ni Ibanez. Kasunod nga noon ay ang paghagis ni Olis sa bola sa basket at mula sa likuran ni Ibanez ay doon na nga lumitaw si Parcon. Sinalo ng isang palad nito ang bola at dito naman tumalon si Ibanez at napangisi kaagad si Mark dahil ito na ang kanyang inaabangan. Bumangga nga ang katawan ni Ibanez sa kanya at gaya ng inaasahan, sumilbato na naman nga ang referee at kasunod noon ay ang pagyanig ng board nang magawa pa ring i-execute ni Parcon ng alley-oop dunk na nagpadagundong sa buong venue. Paglapag nga ni Carlo ay nagdilim na lang ang kanyang paningin at si Parcon naman ay napangiti nang siya ay pagmasdan. Ang lakas ng isang ito. Sabi na nga lang sa sarili ni Ibanez na marahang napakuyom dahil nabigyan pa siya ng foul. Parcon! 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 Bulalas nga ng crowd nila at lalo pa itong lumakas nang maipasok pa nito ang bonus shot. 11-5 na nga ang score at lahat ng 11 puntos ng Pampanga ay si Parcon lahat ang umiskor na ikinaseryoso rin ng mga manonood na manlalaro ng ibang team. Pinapakita ng Pampanga sa Kalapan na kailangan nilang mapigilan si Parcon dahil kung makikita mo,
Wala pang player ng Kalapan na nakakapigil dito. Para bang alam nito ang galawan ng kalaban at alam naman natin kung sino ang may pakana nito. Sabi na nga lang ni Russell Javier ng Batangas na napatingin kay Lacerna. Kung walang makakapigil kay Parcon, pupuntos at pupuntos siya. Alam na ninyo siguro ang bagay na iyon. Sabi naman sa sarili ni Isaiah Cervantes na napatingin sa kanya mga manlalarong nasa loob ng court. Sa pagbalik nga ng bola kay Mendez ay napatingin na nga siya sa pwestuhan ng kalaban. Nasa unahan ng zone sina Parcon, Olis at Lacerna. Ang bilis din daw magpalitan ng pwesto ng mga ito at kung isang double team na naman daw ang ibibigay sa kanya ng mga ito ay kailangang unahan na raw niya ito. Kailangang malipat ang atensyon nila. Sabi nga ni Ricky sa sarili at sa paglampas niya sa gitna ay bigla niyang ibinato ang bola bago pa siya lapitan ng kanyang defender. Alam din naman ni Ricky na bibilisan lang niya kapag alam niyang kailangan dahil mahalaga pa rin daw na hindi siya mapagod hanggang sa huling quarter. Sinambot naman nga ni Magbuo ang bolang ipinasa ni Mendez at sa pagposte niya kay Thompson ay dito na nga siya pumihit pa kaliwa at umiwas sa depensa ng katapat niya. Sa paglampas nga ng kanyang defender ay doon na nga siya tumalon at pasimpleng inilagay sa basket ang bola. His past. Sabi na nga lang ni Thompson at sa paglayo ni Magbuo ay marahan siyang napangiti dahil mukhang tama raw ang kanyang coach. Tunay nga raw na malakas ang Calapan City kaya huwag daw siyang mag-based sa height kahit ito raw ang kulang sa mga Pinoy sa sports na ito. Sa mentality na iyon din daw kasi posibleng matalo ang mga tulad niya kung kaya huwag daw niyang iisiping porket mas matangkad siya ay mas malakas na siya. Dahil hindi iyon nangyayari sa lahat ng pagkakataon. I got it. Sabi nga ni Thompson at ipinasa na nga niya ang bola kay Lacerna. Si Lacerna naman ay bumigla ng iwas ng bola sa lumitaw na si Mendez at napangiti siya nang ipasa kaagad niya kay Parcon ng bola. Alam ko ang move mong iyan. Sabi na nga lang sa sarili ni Lacerna na napangiti kaagad nang magtama ang mga mata nila ni Mendez. Sa paghinto nga nilang dalawa ay makikita naman si Parcon na umabante kaagad at umatake. Si Carlo naman ay sinabayan si Parcon kaso bumigla ito ng hinto na naging dahilan upang mapalampas siya at sa paglingon niya ay dumiretso na kaagad ito sa basket na ikinahanda naman ni na Marky Lee at Marlon Magbuo. Pigilan ninyo ako. Sabi nga ni Parcon sa kanyang sarili at sa pagdiretso niya sa basket ay bigla na lang niyang iniiwas ang bola sa lumitaw na si Sanchez sa tabi niya. Alam ba niyang nandito ako? Bulalas na nga lang ni Dre sa sarili at agad nga niyang hinanap si Olis dahil baka raw pasahan ito ni Parcon. Sa pagpasok naman ni Parcon sa painted area ay dito na nga niya hinawakan ng bola at tumalo ng walang katakot-takot. Sinabayan naman siya ni Lee at ni Magbuo kaso lumusot si Parcon sa pagitan nilang dalawa at dito na nga niya pinakawalan ng isang reverse layup na ikinaseryoso ng mga manonood. Sa pagbitaw niya sa bola ay siya naman paglitaw ng nakangiting si Mendez. Nang makita naman ito ni Parcon ay marahan siyang napaseryoso at napangiti. Sa pag-angat ng bola ay siya naman pagpalo rito ng pinakamaliit na player sa loob ng court. Isang block mula kay Mendez ang nangyari at maging si Coach Miranda ay napakuyom dahil sa bilis ni Mendez. Napakuyom na nga lang din si Lacerna dahil wala siyang nagawa para pigilan si Mendez. Inaasahan na niya ito pero hindi pa rin siya makapaniwalang ganoon ito kabilis na magagawa ang paghabol nito kay Parcon. Sa pagtalbog nga ng bola palabas ng court ay bumigla naman ng talon si Sanchez para isalba iyon. Si Ricky naman ay mabilis sa tumakbo at sinambot ang pagbato ni Sanchez sa bola. Si Parcon naman ay lumitaw kaagad sa kanyang harapan at tila nga nasa harapan si Mendez ng isang halimaw pero sumilay ang seryosong ngiti mula kay Ricky at winasak ang invisible na aura na iyon ng kanyang defender nang ibato niya sa pagitan ng bukas na binti nito ang bola. Sa paglampas nga ni Mendez ay siya ring pagsigaw ni Coach Miranda dahil nakaramdam siya ng malakas sa pag-counter attack mula sa player na iyon. Wala siyang nakikitang hesitation sa batang iyon at mukhang babalik ta rin ito ang momentum kung hindi raw nila ito mapipigilan. Sa paghawak ng mga kamay ni Mendez sa bola
ay siya ring pagkaripas nito ng takbo papunta sa kanilang side. Sinabayan nga agad siya ni Lacerna kaso huminto si Mendez at nang dumaan si Ibanez sa hindi kalayuan ay doon na nga napagalaw si Olis at Lacerna. Hawak na nga ni Mendez ang bola at tila ba papasa ito kaso tumalon ito sa 3-point area at pinakawalan iyon ng walang alinlangan. Mula naman sa likuran niya ay hinampas ito ng nakangiting si Parcon. Si Ricky naman ay nagdilimang paningin at marahang napangiti sabay banggit ng mga salitang, "Huli ka na." Sabi nga ni Mendez at si Parcon naman ay napaseryoso dahil ang mga kamay ng manlalarong ito ang kanyang natamaan. Sumilbato na nga lang ang referee at kasunod nito ay ang pagpasok ng bola sa basket. Natahimik ang buong venue sa paglapag ni Mendez at Parcon. Kasunod din ito ay ang pagngiti ng dalawa na nakaramdam ng tuwa sa kanilang mga sarili dahil mukhang magiging mainit daw ang larong ito hanggang mamayang huling quarter. Ricky Mendez, pinapahanga mo ako. Sabi na nga lang ni Parcon, huwag kang humanga sa akin. Natural lang nagalingan ko kasi mas nag-e-enjoy ako kapag ganito. Sagot ni Mendez na nagbigay ng ngiti kay Parcon. Nakalaban na raw niya ang mga malalakas na manlalaro sa ligang ito. Pero ngayon lang daw siya nakarinig ng ganitong mga salita mula sa isang manlalaro. Walang pagyayabang, pero may datingan. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.